lublog. Ito ang diskarte ng magkakapitbahay na ito sa Barangay 104 sa Tondo, Maynila para maibsan ang grabing init. Kaya kahit magastos sa tubig, go na lang! Kasi mainit eh. At saka isa pa, kailangan mga iwas heat stroke. Para-paraan din ng iba para magpalamig. Maya-maya, ligo, basa, tagtawin, punas, ganyan. Kahit walang pera dito sa atin lang, okay na. Opo, dahil sobrang init. Ayon sa pag-asa, posibleng umabot ang heat index o damang init kay Linggo sa 45 degrees Celsius sa Paritagian, 44 degrees sa Dagupan City, Pangasinan, gayon din sa Aborlan, Palawan at Rojas City sa Capiz. Mataas din ang heat index sa iba pang bahagi ng bansa. Sa Lunes, posibleng pumato sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila at matindi rin ang temperatura sa iba pang lugar sa bansa. Ang 42 hanggang 51 degrees Celsius ay pasok sa kategorya ng danger, pero babala ng pag-asa, maaaring makaranas ng extreme danger o kapag 52 degrees Celsius pataas. Ang chances po nito is around 50% dahil historically nangyayari ito during the last portion po ng April or yung first half ng May. So lalo-lalo na po ngayon pinaiipin syempre yung possible dahil meron po yung epekto dulot ng El Nino. Dahil din sa labis na init at epekto ng El Nino, nananatiling below normal ang level ng tubig sa siyam na dam sa Luzon. Kaya payo ng gobyerno magtipid pa rin sa paggamit ng tubig. Kaya muling nagbabala ang DOH sa mga posibleng epekto sa kalusugan ng labis na init. Una na rito ang heat cramps o pananakit o pamumulikat ng kalamnan, heat exhaustion o lubak pagkapagod dulot ng init, at heat stroke o kung kailan hindi na kaya ng katawan na palamigin ang sarili. Paalala ng DOH, uminom ng sapat na tubig, iwasan ng iced tea, soft drinks, kape at alcoholic drinks. Pero hinay-hinay sa pag-inom ng malamig na tubig. Nagko-constrict ang mga ugat natin. So, magsisikip po yan. So, pag nagsikip po yan, ito po can still lead to stroke. If you sip pa mag-glass, basta konti-konti lang po, huwag biglain po na uubusin natin. Ugaliin din ang pagdadala ng potensyon laban sa init. Jeffrey Hernandez, ABS-CBN News. Lilipad na sa iba't ibang bahagi ng Mindanao ang bagong airline na nakabase sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Bangsamoro Board of Investments Chairperson Muhammad Asigan, simula sa Miyerkules, April 24, bibiyahe na ang Bangsamoro Airways sa Zamboanga City patungong Sulu Province. Kaya unang magsakay ng 6 hanggang 10 pasahero ang bawat eroplano nito. Sa susunod na taon. Susunod, 2 barko ng Chinese Maritime Militia nakatapit umano sa Palawan Mainland sa distansyang 30 nautical miles base sa satellite images. At koreo ng hit single na pag-tropiko ng Dini, paano nga ba nabuo sa pagbabalik na TV Patrol Weekend? Iniimbestigahan na ng National Security Council kung may banta sa seguridad ng bansa ang pagdami ng mga Chinese students sa Cagayan Province. Dismayado naman ang alkalde ng Tuguegarao City sa mga mali-umanong impormasyon kaugnay ng mga Chinong nag-aaral sa kanilang lungsod at lalawigan. Nagpapatrol, Pat Domingo. Umalma si Tuguegarao City Mayor Myla Tingke sa mga alegasyong may kinalaman umano sa iringan ng China at Amerika ang pagdagsa ng mga estudyanteng Chinese na nag-enroll sa ilang paaralan sa kanilang lungsod. Gid ng alkalde, nasa 1 hanggang 2 oras ang layo ng mga base militar mula sa Tuguegarao City. At bago pa niya tinukoy ang mga lugar para sa mga proyekto ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa Cagayan, ay kilala na ang Tuguegarao bilang tahanan ng mga dekalidad na paaralan. Napaka-unfair sa mga eskwelahan who work so hard to achieve what credibility they have now. You are very, very disappointed by what has come out. Kasi we've been fighting so hard to promote. Now it's being eroded, now it's being questioned, now
there is a cloud hanging over us. That's painful and hurtful to us. Nagsimula ang kontrobersiya matapos ihain ni Cagayan Representative Joseph Lara ang House Resolution